Guys, magandang araw! Kapwa tagapag-ugnay! Ako nga pala si Mark Anthony De Guia. At ako nga po pala si Michael Kalimutan, Borough Officer Intern from Caserda University. Nandito nga pala kami ngayon sa Police Community Affairs and Development Group sa Camp Crame. Sa video ito, pag-uusapan natin kung ano bang pinagkaiba ng homicide At murder. Ano nga ba ang pinagkaiba ng homicide at murder? In Revised Penal Code, under Article 249, homicide is any person who shall kill another without the attendance of any of the circumstances enumerated in the crime of murder. Isa itong krimen na nag-commit without intention to kill pero nagresulta sa pagkamatay ng biktima. Elements of crime: that a person is killed, that the accused killed him without justifying circumstances. Ang epekto naman nito, pag may justifying circumstances, is hindi siya homicide o murder. Therefore, walang criminal liability. And second is self-defense. It's either defense of relative o defense of stranger na nakasulat sa Revised Penal Code under Article 11. That the accused had the intention to kill, which is presumed, and that the killing was not attended by any of the qualifying circumstances of murder or by that of parricide or infanticide. Isa sa qualifying circumstances o kung paano masasabing murder ang krimen ay ang evident premeditation o ang maliwanag na paghahanda sa pagpatay. May tatlong panahong kinikilala. Unang-una, pagpaplano, pagdedesisyon sa pagpatay at ang mismong aksyon ng pagpatay. Sa ilalim ng Article 248 sa Revised Penal Code, nagiging murder ang isang kaso kung mayroong treachery o nagpapakita ng pagtataksil, pumatay dahil sa premyo, reward o pabuya, nanunog ng bomba, nanlunod, nanlason, pumatay gamit ang kahit anong sasakyan, ginawa sa okasyon ng kahit na anong kalamidad gaya ng lindol, pagsabog ng bulkan at iba pa. May maliwanag na paghahanda sa pagpatay. May cruelty o sobrang pagpapahirap bago patayin. Napapabilang ang murder sa may capital offense. Ibig sabihin, ito ang krimen na may pinakamataas na posibleng parusang pinapayagan sa batas. Sa kasalukuyan, reclusion perpetua ang iginagawad sa mapapatunayang nagkasala. Makukulong ang nahatulan sa loob ng 20 to 40 years. Hindi ito maaaring magawaran ng pardon kung hindi pa ito nakukulong nang hindi bababa sa 30 years. Hindi makakapagpiyansa ang may kasong murder kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Please follow, like, comment, and share PNP Tagapag-Ugnay Facebook page para sa bagong Pilipinas. Hanggang sa muli!